Mga boss, napanood ko yung viral video. Ang dahilan pala noon kaya binugbog nila, pinapatanggal sa kanya yung hikaw para sumunod siya. Hindi niya, nagalit siya, tapos pinutulungan nila yung guro. Hindi pala yung story ng viral, Ngayon, payo ko lang sa mga kabataan ngayon, iba na. Nung panahon namin, ako hindi kami nakapag-aral eh. Pero nakapag-aral na ako, 1 week lang sa school. Sumunod naman ako sa guro. Kasi alam mo na, yung tatay ko, ganun. Hindi, alam niya naman laking kuyog kami eh, kaya hindi na kami nakapag-aral. Kasi ganun talaga yung tatay ko, masamang tao yan eh. Gusto niya yan, pinapahinto kami sa pag-aaral. Kasi yan eh. Basta katulad may ampon dati sa ate ko, ayaw niya, pinipigilan niya. Mapagpanggap pati yun, napakadelikadong tao. Hindi balik tayo. Yung payo ko sa mga kabataan, iba na palang kabataan ngayon. Sumusunod kami noon. Pero dahil ganito na lang, kasi iba na rin panahon, iba na lang din yung sistema. Pakiramdaman nyo yung mga estudyante nyo po sa mga guro ba? Kahit hindi ka guro, basta pakiramdaman mo yung tao. Kasi wala tayong magagawa niyan. Dapat nga, sa loob ba lang ng pamamahay nila, madisiplinan nila yung sarili nilang anak. Kasi nga yung ibang tao, ginagawa nilang, mismong mga magulang, ginagawa nilang Diyos yung anak nila eh. Tapos hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng ibang bataan. Pwede hindi natin alam, iba-ibang, di stress na. Ganyan. Ngayon, sa US kasi, may kulay ang buhok doon. Lalo ba silang, may kalayaan kasi sa abroad. Pupasok sila na kita na yung buong katawan. Sa Philippines kasi conservative dyan. Ganito, mas maraming bawal kasi sa mga ganyang country. Magkaiba talaga. So feeling nila na napipigilan yung kalayaan nila. So, ang ginagawa kasi, tingin ko ganito na lang. Pakiramdaman mo yung tao, hindi kahit di mo estudyante. Tapos, makipag-usap ka sa katrabaho mo. Sabihin mo, alam mo ba si ganito, ganyan, medyo matigas ulo. Sinabihan ko na siya. Ganyan, tapos tumitig ng palihim, napakasama, ganyan. Kayo mag-usap. Pakita, 'di ba? Kasabwat mo na siyempre yung katrabaho mo. Sabihin mo, kunwari, ikaw unang magpakita na sumunod sa batas o sa rule. Pakita mo sa kanya, doon sa matigas ang ulo. Para mahiya siya. Tapos, sa actual na yun, ay, sumunod si mama, sumunod si sir, ganyan. Tapos, gawin mo sa kanya, i-apply mo sa kanya, tingnan mo kung hihiya siya o hindi. Pero normally, mahihiya na yan. Tapos, susunod na yan. O, ganun. Kasi kung mo siya, ako yung guro, ako yung boss, ako ganun. Madat masunod, ganyan. May mga tao talagang hindi natin alam kung pinagdadaanan niya yung panahon na yun. So, para iwas gulo, pag nakita niya yan, ito payo ko lang naman, pwede hindi nyo naman sundin, okay lang naman. Ano na rin yan. Pero kung talagang makapal mukha, talagang na lang, ibang technique, hanap ka ulit. Try mo ulit, baka gumana. Try mo lang, adjust ka. Pero mapapasunod mo pa rin siya. Hindi ikaw ang susunod. Mo lang, papakita mo lang na ikaw nga sumusunod eh. Siyempre kasabot mo na, gawa ka na ng istorya nun. Katulad nung tekniko kasi sa anak ko. Siya? Siyempre bata, ayaw sumunod. Ayaw niya mag-short. Walang damit, ganun.
Ang ginawa namin technique, buti na lang may kamag-anak siya, pinsan niya, nakita niya nagsuot ng damit. Ginaya niya. Oo. Nagsusuot na siya ng damit. Hindi kailangan ikaw susunod kasi nga matanda kay. Kailangan sila pa rin yung susunod. Pero gagawan mo lang ng, sana na-gets niyo mga boss ha. Depende kasi sa scenario yan eh. Kayo nang bahala dyan. Gagawan nyo ng, kasabutin mo na lang yung, para naintindihan nila. Tapos pag nakita nila yan, susunod na rin yan. Pero kung talagang matigas ulo, try mo pa rin sa ibang, Pag wala talaga, walang baranggayan na yun. Yun lang mga boss. Sana na-gets nyo. Please support mo yung dyan sambay, mga initsaw. At saka sa mga kabataan ngayon, di ko alam kung anong pinagdadaanan. Pero alam nyo ba yung mga panahon namin? Sunod kami. Yun lang. Ciao.